Mga ka-creepy Pinoy, ako si Baltasar, ang inyong gabay sa mga nakakakilabot na kwento mula sa ating bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating channel na Creepy Pinoy Stories. Kung handa ka nang makaranas ng mga kakaibang takot at misteryo, huwag kang magatubiling pindutin ang like at subscribe button para lagi kang una sa mga bagong kwentong aking ihahatid sa inyo. Sumama sa lumalaki nating komunidad ng mga mahilig sa katatakutan at kababalaghan. Tiyakin na nakaon ang notification bell para walang mintis sa bawat kapanapanabik na upload. Ngayong gabi, ihahain ko ang unang bahagi ng Sirkong Misteryo, ang sumpa ng katarungan, kung saan ang tahimik na bayan ng San Ildefonso ay biglang nabulabog sa pagdating ng isang sirko na magdadala ng hindi lang aliw, kundi ng isang sumpang maglalagay sa hustisya sa balanse. Sundan natin ang yapak ni Anton, ang bata na ang simpleng hangad ay makatikim ng candy, ngunit sa halip ay makakatagpo ng isang kapalaran na hindi niya inaasahan. Sa kanyang paglalakbay sa loob ng makulay ngunit mapanganib na mundo ng sirko, matutuklasan niya na ang tunay na takot ay hindi lang sa mga hayop na nagngangalit ang mga mata, kundi sa mga taong handang lumabag sa kung ano ang tama. Ano ang kahihinatnan ni Anton at ng mga taong nakapaligid sa kanya? Manatili lamang at hayaang dalhin ko kayo sa isang kwentong tiyak na magpapabilis ng tibok ng inyong puso. Sa madaling araw, ang tahimik na bayan ng San Ildefonso ay unti-unting nagising sa ingay ng mga martilyo at sigawan ng mga manggagawa na nagtayo ng mga naglalakihang tolda sa kanilang plaza, na parang mga kabute na sumulpot matapos ang ulan. Ang mga tao'y naglabasan ng kanilang mga bahay, nagtataka sa biglang pagbabagong nagaganap sa kanilang tahimik na pamumuhay. Sa munisipyo, nagtipon ang mga opisyales kasama na si Mayor Enrique na nagulat sa hindi inaasahang pagdating ng sirko. Ang kanilang mukha'y halos hindi mawari kung matutuwa o magagalit sa pangyayaring walang paunang pahintulot. Ano ba to? Bakit walang nagpaalam sa atin? Angal ni Mayor Enrique habang pinagpapawisan sa inis at pagkabahala. Matapos ang mainitang talakayan, napagdesisyonan nila na hayaan ang sirko na magtanghal para sa isang linggo, isinasaalang-alang ang posibleng kasiyahan at kita na maaring idulot nito sa bayan. Sige, bigyan natin ng pagkakataon, baka ito pa ang magbigay ng kulay sa ating bayan, sabi ng isa sa mga konsehal na nagpagaan ng loob ng iba. Sa isang simpleng tahanan, si Anton, na kanyang ina ay mahigpit at laging nagpapaalala ng kaayusan, ay sumama sa kanyang kuya na si Leo at barkada nito patungo sa sirko, habang ang ina ni Anton ay walang kamalay-malay sa panganib na maaaring kaharapin ng kanyang anak. "Tara na, Anton, baka maiwan ka pa," pangaasar ni Leo habang nagmamadaling lumabas ng bahay. Ang kanilang paglalakad patungo sa sirko ay puno ng tawanan at kwento ng kung ano-ano. Ngunit hindi nila alam na ang gabi ng katuwaan ay magiging simula ng isang bangungot na hindi nila inaasahan. At sa pagbukas ng telo ng sirko, may mga lihim na unti-unting mabubunyag. Sa loob ng sirko, ang barkada ni Leo ay nagtawanan ng malakas nang malaman nilang 20 piso lang ang dala ni Anton, na parang isang biro na hindi na nakakatawa. 20 piso? Anong magagawa mo diyan? Bili ka ng bubble gum, pangungot yan ni Franco, isa sa mga kaibigan ni Leo. Hindi nila alam na si Anton ay may itinago na 5 piso sa kanyang sombrero para sa kanyang munting kaligayahan.
Ang bumili ng candy na bawal sa kanilang bahay, isang lihim na pagnanasa na matagal na niyang kinikimkim. May itinatago pa pala tong si Anton sabi ni Anton sa sarili habang hinahaplos ang sombrero na nagtatago ng kanyang lihim. Sa hindi inaasahang pangyayari, iniwan si Anton ng grupo sa gitna ng mga naglalakihang tolda habang ang mga ilaw ng sirko ay tila kumukutitap sa kanyang paligid, nag-iisa at napapalibutan ng mga estranghero. Saan na kayo? Huwag naman kayong magbiro ng ganito. Ang pabulong na sambit ni Anton habang pilit hinahanap ang kanyang kuya at mga kaibigan sa naglalakihang anino ng gabi. Ang pag-iisa ni Anton sa gitna ng mga naglalakihang tolda ay magiging simula ng isang hindi inaasahang paglalakbay. Sa kanyang paghahanap ng kasama, may mga mata na tahimik na nakamasid at may mga hakbang na papalapit sa kanyang likuran. Ano nga ba ang misteryong bumabalot sa sirko na ito? Mag-isa naglibot si Anton sa loob ng sirko, ang kanyang mga matay malawak na nakabukas sa pagtataka at kasiyahan. Sa bawat hakbang, nadarama niya ang pagkamangha sa mga hayop na hindi pa niya kailanman nasilayan. Sa unang pagkakataon, nakapagpakain siya ng mani sa isang elepante at ang sandaling iyon ay tila isang mahiwagang karanasan na tumatak sa batang puso niya. Ang elepante na may mga matang puno ng kabaitan ay dahan-dahang kumuha ng mani mula sa kanyang palad. Ang malambot nitong labi ay bahagyang kumikiliti sa kanyang kamay. Habang naghihintay sa susunod na palabas, hindi maalis ni Anton ang tingin sa mga leon na parang hari ng gubat. Ang kanilang mga matay nagliliyab sa ilalim ng ilaw ng sirko. Ang bawat paggalaw nila ay may kapangyarihan at dangal. At si Anton, bagaman malit at walang kalaban-laban, ay nadama ang isang hindi may paliwanag na connection sa mga mabanggis na nilalung. Sa pagtatapos ng palabas, nagtalo ang isip ni Anton kung manonood pa ba siya ulit o bibili na ng candy. Ang kanyang mga paa ay tila humahakbang patungo sa tindahan, ngunit ang kanyang puso ay nag-aalangan. Ang simpleng kaligayahan ng pagkain ng candy ay biglaang naging isang mahirap na desisyon. Sa kanyang paglalakad, isang babaeng may mahiwagang ganda at suot na parang genie ang lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aanyaya sa isang mundong puno ng misteryo at mahika. Gusto mo bang malaman ang iyong kapalaran, bata? Ang malambing na tanong ng babae kapalit ng ₱1 na dala sa kagandahan at misteryo ng babae. Sumama si Anton sa kanyang tolda, iniwan ang ideya ng candy. Ang bawat hakbang niya papasok sa tolda ay tila pagpasok sa isang bagong dimensyon kung saan ang oras at realidad ay hindi na mahalaga. Sa loob ng maliit na tolda, ang babae ay maingat na binasa ang palad ni Anton. Ang kanyang mga salita ay tila nagmumula sa isang malalim na kaalaman na hindi maipaliwanag ng simpleng lohika. May tapang ka sa iyong puso, Anton. Kailangan mo lamang matutunan na lumaban para sa iyong sarili. Ang babae ay bumulong. Ang kanyang tinig ay parang musika na nag-echo sa kanyang isipan habang siya ay lumalabas ng tolda. Paglabas nila, sinalubong sila ni Franco at ng iba pang kaibigan ni Leo. Ang kanilang mga mukha ay tila nagpapahiwatig ng hindi magandang balak. Ang hangin ay puno ng tensyon at si Anton, bagamat kinakabahan, ay hindi maalis ang tingin sa babae na tila isang tanglaw ng liwanag sa gitna ng kadiliman.
Nang tangkaing bastusin ni Franco ang babae, nagpumiglas ito at dinuraan si Franco sa sapatos. Isang aksyon na tila nagdala ng malakas na alon ng tensyon sa hangin. Sa galit, sinampal ni Franco ang babae at hinila pabalik sa tolda. Ang kanyang mga galaw ay puno ng karahasan at kawalan ng respeto. Ang sigaw ng babae ay tila sumasaksak sa puso ni Anton. Nagtangka si Anton na tumulong, ngunit sa kanyang pagmamadali, natapilok siya at bumagsak. Ang kanyang pagbagsak ay tila sumisimbolo sa kanyang kawalan ng kapangyarihan sa sitwasyong ito. Ang lupa ay malamig at matigas sa kanyang pisngi, at habang siya ay nakahandusay, ang mga yapak ng kanyang kuya at ng mga kaibigan nito ay unti-unting lumalayo. Sa gitna ng kaguluhan at takot, isang tanong ang bumangon sa kanyang isipan. Ano ang mangyayari sa babae at ano ang magiging papel niya sa kanyang sariling kapalaran? Ang mga sumunod na pangyayari ay magdadala sa munting bayan ng San Ildefonso sa isang gabi na hindi nila malilimutan, kung saan ang bawat anino ay maaaring magtago ng isang lihim at ang bawat bulong ay maaaring magdala ng sumpa. Nag-echo sa tenga ni Anton ang pagmamakaawa ng babae at kasunod nito'y ang katahimikang mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ng sirko. Nakatayo siya roon, ang kanyang mga paay tila nakaugat na sa lupa, habang ang paligid ay nagpapatuloy sa kanilang kasiyahan, walang kamalay-malay sa karahasan na naganap. Nakita mo ba yon? Bulong ni Anton sa sarili, ngunit ang kanyang tinig ay nilamon ng kaguluhan sa paligid. Ang ama ng babae, isang manggagamot sa sirko na kilala sa kanyang mahinahong kamay, ay mabilis na isinugod ang kanyang anak sa ospital. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, puno ng takot at pangamba para sa kanyang duguang anak na ngayon ay walang malay. Nang gabing yon sa kanilang bahay, nilapitan si Anton ni Leo. Ang mga mata ng kanyang kuya ay seryoso at mapanganib. Huwag kang magsasalita, Anton. Wala kang nakita, narinig o alam. Banta ni Leo, ang kanyang boses ay mabigat at nakakapangilabot. Tumango lamang si Anton, ang kanyang puso ay nagsisikip sa takot. Inasahan niyang ang mga ebidensya at ang paglalarawan ng babae ay sapat na upang mabigyan ng hustisya ang nangyari. Ngunit sa huli, ang hustisya ay hindi nanaig. Pinawalang sala ng hukom sina Franco, Leo, at ang iba pang kasama dahil sa kanilang gawa-gawang kwento na kanilang ipinagtanggol. Sa gitna ng kawalan ng katarungan, isang babaylan ang nagbabadya ng mas malalim na kadiliman na darating. Anong sumpa kaya ang naghihintay sa mga nagkasala? Pagkatapos ng paglilitis, lumapit ang matandang babaylan kay Anton. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa lihim na kaalaman. May mangyayaring masama sa inyo, bulong niya sa isang boses na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Hindi nagtagal, ang kakaibang aksidente ay nagsimulang maganap. Isa-isa ang mga kasamahan ni Leo, kasama na si Franco, ay namatay sa mga pangyayaring hindi maipaliwanag na tila mga piraso ng isang malagim na palaisipan. Si Anton, na nanatiling tikom ang bibig sa buong pangyayari, ay hindi rin nakaligtas sa parusa. Isang umaga, naramdaman niyang may kakaiba sa kanyang dila. Pagtingin niya sa salamin, ito'y naging kawig ng balat ng puno. Ang kanyang katawan, isang saksi sa isang sumpang hindi niya maunawaan. Nang hakbangin niya ang labas ng kanilang bahay, unti-unti siyang naging puno. Ang kanyang mga braso ay naging mga sanga
Ang kanyang mga daliri ay naging mga dahon at ang kanyang mga paa ay naging mga ugat na sumuot sa lupa. Wala siyang magawa kundi ang tanggapin ang kanyang bagong anyo. Mula sa dilim ng gubat, lumitaw ang babae. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng galit o pigati. Magiging puno ka hanggang sa matutunan mo ang aral at makapagbunga ng unang mansanas. Sabi niya kay Anton, ang kanyang tinig ay puno ng misteryo at awa. Pagkatapos, magiging tao ka muli sa pag-asang matutunan mo na ipagtanggol hindi lang ang sarili kundi pati na rin ang iba. Sa gitna ng kagubatan, si Anton ay naiwan, isang nilalang na ngayon ay nakikipag-ugnayan sa kalikasan, naghihintay sa araw na siya ay muling magiging tao. Ano kaya ang aral na kailangan niyang matutunan at paano niya ito matutuklasan sa kanyang bagong anyo bilang puno? Mga ka-creepy Pinoy, ang kwentong ito ay paalala na ang hustisya'y di laging nasusunod at may mga sumpang higit pa sa ating nakikita. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Iyon ang notification bell at sumama sa ating komunidad ng mga mahilig sa katatakutan. Hanggang sa muli, mag-ingat ka. Baka ang susunod na kwento ay tungkol sa'yo. Sa susunod na upload, magkita-kita tayo. Kung may lakas ka pa ng loob, paalam sa ngayon.